ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Arian sa Diyos, og ang iyang kaayo. Ugang tanan igahatag kanimo. Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo manaakin ninyo. Manausab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw nikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tidun-an, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang nga nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Nga atua sa langit, kung mabot na ang adlaw sa paghukom, daghan unya ang mingon kanako, Ginoo, Ginoo. Dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? O pinaagi sa imong ngalan gihinginlan namo ang mga yawa. Naghimo kami daghang mga milagro. Apan ako mingon unya kanila, wala ako makaila kaninyo. Pahawa kamong mga makasasala. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili magtuman niini. May sama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diya sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan, umibaha ang suba, o ang hangin mihampak, o mikusukuso ni adtong balaya, natumba kini o nagunob. Sa pagkahuman ni Jesus, og sulti ni ining mga butanga, ang mga tao na tingala sa iyang pagtulunan, kay giubanan maggahom ang iyang pagtudlo. Dili sama sa ilang mga magtutudlo sa balaod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Please be seated. Magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali. At salamat sa pagbisita sa ating St. Michael Exorcism Center. Din itong hindi tayo naka-transfer this day sa lugar natin dahil grabe yung ulan, no? Hindi sila makapag-welding. Kung mag-welding sila, makurintihan sila, no? And then, so hindi lang tayo magmadali. So, dito muna tayo sa sa Anas, no? So ngayon, sabi ng Ebanghelyo, na-amaze sila kang Kristo. Dahil at nang sinasabi niya, yung mga pagtulunan o aral ni Kristo, sinasamahan ng power, ng kapangyarihan. Iba si Kristo magsasalita dahil may kasamang kapangyarihan. Bakit? Hindi po measurement yung nag-aaral sa kanyang aral, yun na po ang makapasok sa kaharian sa langit. Hindi yung healing din, yung measurement. Hindi din yung pagpalayas ng demonyo ang measurement. Ang measurement pala is doing His will. Doing His teachings. Sabi ni St. Augustine, there are many who say, Lord, Lord, and yet do not do what the Lord commands. He explains that true faith must be lived out. Lip service, however, pious, kahit yung pagdasal natin, very pious ka magdasal, cannot substitute for a life transformed by grace and obedience. Kaya nga, ang measurement natin, hindi yung healing. Kaya nga, may confession tayo dito. So, mga 2:00, 1:00, may additional na pari, bibisita natin for confession. Yan po ang tunay na milagro. Hindi yung pagkagaling mo. No? Hindi yung pagpalayas ng demonyo. The true miracle is transformation. Yung pagtanggap natin sa kalooban ng Diyos, kahit may sakit ka, you embrace it.
Kahit may problema ka, you continue to follow the Lord. Kahit nawalan ka ng pag-asa, pero patuloy ka pa rin, no? Na umaasa. Yan po ang gusto ng Panginoon, hindi tayo mawalan ng pag-asa. At sabi niya, dito sa Ebanghelyo, iba talaga si Kristo. Kung magsasalita, may kapangyarihan. No? At yung ine-exercise ko kanina, itong bata din, sino yung pumasok sa bata, bro? Si Lucifer. No? So, siya yung una natin na-exercise kayong 2:00, yung bata. No? Naharas na siya ng demonyo. Ilang taon, bro? 13 years old. No? So, mag-exercise ako mamaya. No? At wag lang yung intindihin yung bata, mag-react. May audience participation tayo. No? No? Ngayon, no? Huwag kayong matakot. Dahil yung demonyo ay puno ng takot. Tayo ay puno ng pananampalataya. Amen? Hindi ko alam kung may additional ba na mag-react. No? Malalaman natin mamaya. No? No? Nag-react na yung bata. So, yung pumasok sa kanya ay si Lucifer. Kanina, nag-exercise ako kanina. Isa sa doorway niya, yung very dependent siya sa opinion ng iba. Ganon din tayo, di ba? Pati na itong naghumili. Yung struggle natin na yan ay patuloy tayo. Ito yung advice ko sa kanya. No? We need to achieve private victories. Paano yan? No? Itong dalawang elemento. Dependent and independent. Dapat alam natin ito, no? Dahil sa bata pa tayo, dependent tayo ni nanay. Totoo, hindi. Nanay, very dependent. No? Yung pagkain natin, isubo ni nanay. Very dependent. Pero hindi tayo stay doon, being dependent. Let us journey towards independence. No? Anong mangyari? Kapag may sasabihin yung iba, yun na, ang i-highlight mo. Ang sabi mo? And then, we respond based on the opinions of others. Masisina na yung mundo natin because we are reactive. Ano? Reactive. Not proactive. Anong gawin natin? Let us journey to be independent. Kung makarinig tayo ng masama against sa atin, i-process mo yung sarili mo. Mag-decide ako, hindi sa narinig ko. Because you are going to be independent. Hindi naman tama yung sinasabi nila, but I know. I have my pure intention. I have my pure motivation. Hindi yan makasira sa araw ko. Yung opinion mo, yung mga sabi ng mga tao, you are not dependent on the opinion of others. You are not dependent on because you are independent now. By doing it, we reach private victory. Amen? Kung makarinig ka ng mga chismes, kung makarinig ka ng mga marites, okay lang. No, hindi naman yun totoo. Hindi masira yung araw mo. Amen? Nung sabi mo, malaki ka ba utang sa akin, ha? Wala kang utang na loob! Masira na yung araw natin. Totoo, hindi? Ang sabi mo, kuya? Pambihira ka, kuya. Wala kang respeto sa akin, ha? Ganon. Masisira na yung araw natin. Amen? Because many of us, including the homilies, we never reach private victory. Amen? We are dependent on the opinion of others. And then we reacted on those opinions. But most of their opinions are not real.
Alam mo yung sarili mo. Hindi alam ng iba. Yung motivation mo, ang nakakaalam lang yan, ang Diyos. Amen? Kahit ba misunderstood ka pa, patuloy lang. Because I am independent. By journeying from being dependent to being independent, it is embracing private victory. Amen? Kumusta na yung katapi mo? No? Private victory ba yan? Or private defeat? Kung hindi ka nakatravel from dependency to independent, you never reach private victory. But independent is not the ultimate goal. Ano yung ultimate goal, Father? Interdependent. Ano yung interdependent? Makikinig tayo sa bawat magandang sinasabi ng mga paligid natin. Makatulong yon. Because two heads better than one. Ano? Two heads better than one. Kung may mga suggestion, hindi yan. My suggestion is the best. Sa'yo, mas the best pa yung suggestion ko. The best pa yung opinion ko. Kaysa sa'yo. Dahil minsan, we use independency to promote our own. So the ultimate goal is not independence, but interdependence, teamwork, synodality. Connect natin. Synodality ni Pope Francis. Di ba? We are a church, a listening church. We are not a condemning church. Di ba? Ganon. Yun ang i-develop natin. From being dependent, it is a process. To become independent, we become embracing the private victory. And then by doing interdependence, socialization, listening to the opinion of others, and then by listening, lead them to discernment. And leading to discernment, you have a wonderful conclusion. Because you are reaching to interdependence. And by reaching interdependence, you reach public victories. Wow! Amen? Kung nahirapan ka sa private, paano yung public? Hindi ka rin makareach sa public. Nahirapan ka nga sa private victory mo. Pupunta ka pa sa public victory. If you are a leader who reach private and public victories, you are effective leader. Amen? Kung nahirapan ka pa sa private victory mo, paano mo ma-lead yung tao? Hindi mo ma-lead yung sarili mo. Di ba? So, yun ang advice ko sa ating pinaprocess kanina. No? So, ngayon mga kapatid, yung ini-exercise natin, 8 demonyo ang pumasok sa kanya. At yung mga demonyo nag-reveal sa kanilang identity, kami, Father. Hindi sila nagpa-Father Darwin. Alam mo ba? Kami magkukulam. Kami mamabarang. Kami mga faith healers. Yung mga ni-reveal niya na pangalan, mga mangkukulam yon, mga mambabarang. No? And then, nakalabas yung 8. Sabi niya, nahirapan na kami pagpasok, Darwin. Nakapasok lang kami sa isang dahilan. Unforgiveness. Yung mga demonyo, may entry points yon. At yung mga exorcists, makakuman sa demonyo, tell me your entry points. Kung open demons yung demonyo, pumapasok sa kanyang katawan, magsasalita yon. Because of unforgiveness. No? So, dapat i-process pa. No? Hindi, pero, 3 years na kami doon. Yun, 3 years na yun na pasente. Bakit hindi lumayas? Una, kalooban ng Diyos yun, permitted by the Lord. Bakit? To purify her. Ano pa? To sanctify her. Ano pa? To offer sacrifice to the Lord. It is an act of sacrifice. Meron din mga pasyente, madali lang. Dahil din man yun indwelling spirits. Yung indwelling spirit, may
rights. Bakit may legal rights sila? Dahil ikaw ay kinukonsecrate ng mga ninuno mo. Ikaw yung bayad sa kapangyarihan ng lulo mo sa matagal na panahon. Yan po ay consecrated. He is offered from the womb when she was conceived by her mother. Grabe, no? During exorcism, mag-reveal yung demonyo. And then advantage yun sa exorcist dahil makikita na niya yung prayer na dapat ipag-pray sa kanya. No? Ang kapal dito. Makapal. No? Ito yung prayer ng simbahan. At marami pa. Meron pa kaming itim na libro dun sa office. Grabe. May deliverance sa mga calamity, may deliverance sa digmaan. No? Grabe. Kumplito ang simbahan. No? So, kayo na nandito mga kapatid, please receive the sacraments completely. Dahil marami sa atin, nag-receive ng confession, hindi naman nagpakasal. Walang plano magpakasal. No? Dapat isali ninyo. Let us receive Jesus, not only sacrament of confession, but also confirmation. And then, matrimony sa mga nakasalang sa banig. Kung convinced ka na yung babaeng yan, ikaw yung nakaalam, di ba? 100% na yung pag-ibig mo, bakit tagalan nyo pa? Kung totoo na yung pag-ibig nyo dalawa, bakit tagalan nyo pa? Dahil wala pa kaming handa, Father. Dahil sa handa, hindi kayo nakapaghanda. Hindi kailangan yung handa. Matuloy yung kasal kahit walang handa. Totoo, hindi. Pwede nga kayo magpakasal lang sa sacristy. Father, magsamba lang kami sa 6 o'clock. Pwede ba, Father, magpakasal kami sa likod? Separate yung misa at sa sacrament. Hindi yun isa. Ang sacrament of Eucharist at ang sacrament of matrimony, hindi yun isang sakramento, dalawa yun. Pwede yun hiwalay. Nagsamba sila doon sa, dito, may kinakasal ako sa bahay. So, Father, magsamba lang kami sa umaga dahil may sakit yung kanyang, So, hindi na makalakad. So, nagsamba lang yung pamilya. Yung kanyang asawa dun lang sa bahay. Hindi din siya makalakad eh. So, na-approve ng ating parish priest. Nagmisa ako, 6 o'clock. After Mass, punta kami agad. Doon sa bahay nila, doon kami nag-celebrate ng matrimony. Iniibig mo ba ito? Yes, Father. Kiss na yun. Human! 5 minutes na! Yes, I do. Yes, I do. Kiss na yun. Human! 5 minutes na yung ritual ng misa, yung sacrament. 5 minutes lang. Uy, di ba? Ang dali lang palang magpakasal, Father. Dahil sa pride natin. Bungacious. Kung wala ka namang pera, bakit magpa-bungacious ka? Magkautang ka lang yan. Okay lang kung marami kang pera. Amen? Nagpa-impress ka ng mga tao. Hindi, pagkatapos ng misa, nag-away kayo. Ang laki na natin ng utang. At dahil sa utang niyo, nag-away kayo. Irambol mo yung away, yawa. Nayawaan ng mong duha. No? At sana po ay nakinig kayo sa empowerment natin kanina sa mga... Sino ba ang pinakamalayo ngayon? Mindanao? Saan sa Mindanao? Davao del Norte. Sino pa? Surigao. First time nyo? Dito, Surigao. Sino pa? Canada. Wow, from Canada. Sino pa? California. Wow, welcome. Hindi pa ako nakapunta doon, pero nakaabot na ako doon. Through social media, no? And then, bibisita tayo sa America this coming July 11. Mag-attend ako ng Paring Bulanon, gathering sa mga Paring Bulanon. And then, may meet and greet din tayo sa mga Pilipino na laging sumusubaybay sa... Meet and greet lang yan, wala po yung talk.
Walang katikisan. Meet and greet lang po yan. No? Then yun po yung suggestion sa mga, meron na tayong supporters international. Sila yung nag-support, sila yung nag-gather doon. Just meet and greet sa ating mga kapatid na nandun. No? Okay? No, first time ko po sa Toronto. Sige. Pa-follow lang ako sa itinerary ng mga supporters natin. Sila na yung So, July 10. Pero August na tayo maglipat doon para ma-prepare na talaga. Hindi kayo mahulugan ng bakal. No? At salamat po sa mga tumutulong sa office natin. Dahil 20 pesos, malaki na yung tulong doon. 20 pesos, no? 20 pesos para sa hollow block, 20 pesos para sa kabilya, 20 pesos para sa simento, 20 pesos para sa mga bakal, 20 pesos para sa labor, 100. Tapos na lahat. Madalian matapos, no? More coming. And then, alam nyo, hindi yan para sa akin. Para po yan sa Diocese of Tagbilaran, St. Michael Exorcism. Pag may-ari po yan sa Diocese of Tagbilaran. 1 hectare, kahit 1 square meter, hindi po yan akin. Alam ng mga team natin yan. It is owned by the Diocese of Tagbilaran. Amen? Para po yan sa simbahan. And then, training ground natin. So, this August, mag-opening mass tayo. Sinisikap ko si Bishop Abet ang mag-celebrate ng misa this coming August. So, August na lang tayo dahil sa weather condition, intermittent, grabe yung pabago-bago ang panahon. So, hindi natin ma-predict. So, gusto ko na sana pupunta doon, pero His will be done, not my will. No? Amen? His will be done, not my will. No, tinuruan ako ng Panginoon. 2 beses na tayo na postpone. Because my will be done, not His. So let us continue to discern. Okay? Maraming salamat po. Wala pong tigil yung construction doon. Walang tigil. And then meron na tayong magandang adoration chapel. Dahil gusto ko, dun kayo luluhod sa harap ng ating Panginoon. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.